Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong TUPAD, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama Ngayon mo po, pa yung MAIP, TUPAD, sa yung DOLE, MAIP sa health yan, yung TUPAD, the DOLE, yes, yes. yung AIX, DSWD, and so on and so forth. Correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yon ay napunta dun sa talagang dapat kapuntahan. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sektor, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibre na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatapos ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Hindi po ba practical yun? Yeah. Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung 4Ps po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At yan po merong guidelines. Correct. So, pero pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. Yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX. So, meron pong data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, talagang sinusuyod ko. Kung minsan po
ang audience is about 40,000 to 50,000 people, talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. So kailangan pong ma-check. Kaya ko nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayong pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron, 20 kilowatt hours lang ang nasa Lifeline po. Ulitin ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Katapos-tapusan po, ang Lifeline, Yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na imbes na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, doon na lang natin ibase kasi po. Kaya ako binanggit ito, ako sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun, akala ko kasi kontra ka kanina, Secretary. Hindi, sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. Kasi rine-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat po. Na hindi napapatupad. Salamat po. Ngayon, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero pinatawad, sino po nandun po, sir? pinatawad ko na kayo. Si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diferensya ng NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng diferensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Sa mga tuwid, may mga parameters po dito. Maaring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto natin gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sapagkat kumusa ang program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may vetting procedure. Do not accept this parang submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po eh. Nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators, papunta nga po sa gusto natin. We need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan nating lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Isipin mo isang congressman, malalaman niya, paano niya ma-access yung program? Hindi naman niya kayang gawin yun. Yun po yung aming mga gusto lamang sanang makitang reforma sa ano natin. Kaya ako po gano'n na nagsimula ako sa paghingi noon. Gusto naming makita, sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun na sila lamang ang may karapatang bumulong para, ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos naming magdebate ng 3 buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair. Eh di may mga adjustment na, ano po?
bago isubmit bago maging HGAB, magkikreate sila ng small committee. 3 lang sila. Hindi na namin alam po. Sana ma'am, nandun ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila. Nakabantay ka. Hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang ginagawa naman ninyo akong kengkoy dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming mandato sa ating 3 tao lang kayo, iibahin ninyo, i-reconfigure nyo lahat ito. Hindi ba ma'am yun ang Kung pwede lang po, Ay, sana. papwedehin natin. Hindi Sige pwedeng po. gano'n. Bakit di ba natin pwedeng gano'n? Nakabantay ka lang doon. Halimbawa, nag-bycam. Nakabantay ka sa bycam. Hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Point, Ken, Ay, hindi Senator. papapasukin. Ay, si chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po, papuntayin niyo po ako. I will attend po, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung food, anong tawag mo ron? Poverty threshold. Hindi, yung sa pagkain sabi mo. Food threshold. From 11 something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? Hanggang sa 2023 lang ho yan. That will still be adjusted upward to account for inflation. So itong estimate mo is only good for 20 hanggang 2023. Ito yung kasi yung currently adjusted. 25 na tayo. Bakit ang binibigay mong dated 2 years ago? Ngayon, i-adjust pa nga namin ito to account for inflation. It will be higher than the 13,873. So just as to yun po yung gusto kong tanong sa inyo, yung 13,873. Ano po to? Deflated na to o hindi? Inflated na. Hindi. It at pesos in 2023 ho. Kasi yung last number natin was 2023 kaya yung old number. Ano yung base year nyo? 2023 ho. 2023. So this is already not nominal, it is deflated. Well, yeah, that's why we want to adjust that for Yun nga, 2025. even if we hold this as correct, bali 462 pesos per day. Ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is a family is composed of 5 members? Members ho. Okay. So 5 yung dalawang mag-asawa, 3 anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga tweed, ang agahan nila is worth 154 pesos. Ang lunch is worth 154 pesos. Ganun din ang dinner. Is this realistic? The interagency committee ho na these are composed of okay lang po yung interagency, pero paano po ninyo? Realistic ho naman ho sir kasi those were determined by the Department of Health, the Department of the Food and Nutrition Research Institute. Sila yung ano pong nutritious food ang ipakakain natin? 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng 5 tao. Meron silang menu ho na and then these are kasi priced at the most at the local level ho at saka yung the source of the nutrients are sa mga locally available source. So hindi yung binibili sa SMO or restaurants ho yung ang assumption po kasi natin accessible po yung sinasabi ninyo na combination Palagay po ba ninyo ganun kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga ina ng tahanan, baka magagalit po sila Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi, 154 pesos? Pakakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible, hindi readily available. Because the country is not food secure. Hindi kagaya po ng Singapore na ang Singapore wala siyang agriculture. But any time of the day, anong klaseng pagkain ang gusto niya? Anong lasa ang gusto niya? Ilang nutrients na available yon? That's the problem there.
Yeah, ang purpose ko, I mean, I'm Okay. only trying to tell you Yes, the real picture. I understand, Okay. Mr. Chair, yeah. The purpose here kasi ho is not really to estimate a decent uh, standard of living or which depends on, of course, the lifestyles and preferences of households. But to simply say that if you have this particular level of income, uh, you are not likely to fall that below that level of standard of living na sa mababa. Yes, we understand the Secretary. The problem is that assumption is so general na hindi po mag-fit talaga. Kaya siguro aralin po nating mabuti. Ang basahan naman natin, Mr. Chair, sa mga international practice, hindi naman itong exercise na ginawa natin sa atin. Yes. Over time kasi ang Mr. practice Chair, may naman time pa ako? Wala na po. Wala na. Pero Pwede bang isa na lang para pasensya ka na. Yun Pero quick pong interjection, Mr. Chair, with the indulgence of Senator Okay, Marcoleta. Quick note lang po, Secretary RC, dun sa sinasagot nyo kay Sen Marcoleta. I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living. Opo, na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what, but totoo po, a decent standard of living. Yun lang po. I was very struck kasi by yung isang sinabi nyo po. And then let's peg the rest of our budget assumptions and targets and actual appropriations to that. Salamat, Mr. Chair at Senator Marcoleta. thank you. Yeah, go isa ahead. na lang, Mr. Chair. Sige po. Sa 2026 po, Secretary, ang LGUs po ay magkakaroon ng 1.35 trillion share po sa kanilang, yung NATA po, hindi ba? This is about 13% increase. Tama po, ano? Ang problema po nito, parang sa papel, masayang-masaya po yung ano eh. Kaya lang kung di po ako nagkakamali, merong executive order, I don't know, parang 130 na para ma-avail ng LGU po yung additional na NATA. Dati IRA sa kanila yon. They have to comply with total devolution. Kung halimbawa, kamukha ng Valenzuela, sasabihin ni Mayor West, hindi ko na tatanggapin ng konting bariyang idadagdag mo sa akin if I need to be. Isipin nyo sa iba pong mga barangay na malilito kaya munisipyo. For example, even a communal irrigation, siya na. O ikaw na kanya mag-finance ng ospital mo, total, meron ka naman. Tatanggihan po nila yon kasi mas lalo po silang mahihirapan kung madidibold. Sana merong transition. Capacitate them first. Let's say 2 or 3 years or even 5 years. Ngayon, pag okay ka na, boss devolve ka na. Ikaw na dito. Baka po mangyari, di ba, Madam DBM? Thank you. Tama po, Mr. Chair. Meron pong transition plan na base po yun sa pag-aaral ng NEDA po ni Secretary R.C. Balisacan. Na-present na rin po niya yung result. Kinakailangan po ng transition plan at saka yung capacity building sa ating mga local government units at karagdagang support po dun sa mga lagging, yung talagang hindi po kaya ng full devolution. Hinihintay lang po natin yung executive amendment dun sa executive order na nabanggit niyo po kanina para magkaroon po tayong transition, Mr. Chair. Sige, salamat po. At saka sa susunod naming hearing, sana po nandun na kayo. Mas gusto ko po kayo kaysa kay Mr. Toledo. Mr. Chair, salamat po. Basta masarap raw pagkain sa Blue Ribbon, Chairman. Next is Senator Hontiveros.